Ay, magandang araw po sa ating lahat. Nako, eto na. Eto na po ang ating inaasahan. No? Oh, eto na. Nagkaroon ulit, abi ko nga sa inyo, ng pagdinig. No? Dito, sa sinasabi ng karamihan, ang nagiging pagdinig na to sa kamera na to, inimbitasin niya si Diskaya, di ba? Eto daw ay isang palabas lang. Hindi ako may sabi niya na, binabasa ko lang sa mga comment section na tila sa video na itong pag-uusapan natin, gusto ko kayo ang dumama. Ayokong i-judge sila na sila ay patungo sa mga Duterte. Gusto ko kayo makapansin, ipapanood ko sa inyo, kayo humatol. Kasi baka sinasabi nila, ginagawa lang natin sa istorya sila. Kasi ganito ang pag-iimbestiga po dapat, hindi lang basta, oo, tama, iimbestiga mo yung mga nakaraan. Pwede rin Duterte, pwede rin mga Pinoy, kung saan yung sakop dati ng mga Diskaya. Halimbawa, nagsimula sila, panahon pa ng Gloria, no? Walang problema kung imbestiga mo yon. Anong nangyayari po, doon na lang nakapokus. Pero doon sa mga totoong may sala ngayon, kasi ano bakit? Yung common sense na lang sino ba ang naapektuhan? Manglabis-labis. Na ito, ipapaalala ko lang yung mga bagay na nalilimutan na. Bakit nga ba tayo nag-iimbestiga? Bakit? Anong purpose? Para ba alalahanin yung mga nakaraan? O para sugpuin itong kasalukuyan? Alin? Pwedeng parehas. Pero ano dapat prioridad? Itong nakaraan, bakit? Kasi mas maraming naapektuhan. Tama? Kung marami na apektuhan ngayon, sa 5,500, natatapos na, sabihin, nagawa na. So, ano dapat puspusin ng pagka-imbestiga? Yung ngayon. At sino dapat managot? Obvious naman Dracula, Bonjing, di ba? Anong ginagawa nila? Bakit parang alam na nila yung kung sino talaga, Parang, alam na natin, sige. Alam na natin, ito sila Bonjing, ito si ganito, si Dracula. Sample lang. Ililis ng pilit doon sa nakaraan pupunta. Tapusin mo muna ito, ika nga, linisin mo muna itong kalat ngayon, bago yung kalat ng iba. Kung lilinisin mo yung kalat ng iba, yung sa'yo meron pa, mukha kang tanga. Diba? Pakinggan nyo. Pakinggan nyo po, ito. Sino pa ho yung mga pangalan na dapat pong malaman ng bayan? Your Honor, ang ibig ko po sabihin dito, ilan sa kanila ay sina. Kasi po, Your Honor, ang ibig ko sabihin dito, hindi ko naman po lahat literal silang binigyan. For example po, si Kong Ramon Romulo po ng Pasig, hindi ko naman po talaga siya personal na inabot sa kanya yung pera. Kundi, sa tao po ni D. Aris, kaya mapapansin nyo po, ilan sa kanila ay sina. Kasi yung iba po dito, personal ko pong inabot sa kanila o binigay. Pero yung iba naman po dito, mga tao lang po nila ang kumuha. Okay na yun, wag na ho natin guluhin yung tanong. Ang tanong, sino pa yung mga tao na dapat mong pangalanan dito na hindi po pinapangalanan? Huwag na tayo magdebate sa grammar ho ng Filipino. Naiintindihan ho namin yung gusto nyo pong puntahan. Ang tanong, meron pa bang dagdag na kongresista na kasama sa payoffs? Meron pa bang mga senador na kasama dapat sa mga payoffs po ng Diskaya-linked firms? Meron pa bang mga senador? Talagang dinadaan doon kasi pag meron pa bang mga senador, kasi palagay natin may gusto silang palabasin na senador. Bakit? Sino target na senador? Dalawa ang function ngayon ng senador Di ba? Yung senador na parang pumapabor na silipin ng mga Duterte at ang mga senador na Duterte Black. O sino target dan? Hinala lang iba yan, hinala lang yan. Your Honor, wala na po. Ganun pa siya. Para ayaw mo na walang senador. Tingnan mo parang ayaw niya na walang senador. Samantalang yung Bonjing, nabanggit na,
Wala nang, may nabanggit ba pangalan ni Bonjing dyan? Hindi, wala. Kung ako congressman, ay hindi, meron na pala. Si Toby Chanco, matapang lang. Ang tapang ni Toby Chanco. Siya lang, halos matapang dyan. Saka si Senator, si Congressman Marcoleta at ang iba pa. Hindi naman lahat, ah. Lima, please proceed. Chair, hindi po ako naniniwala. Saan ka hindi naniniwala? Doon sa'yo din kasama sa senador? O sa sinasabi ni Curly? Hindi siya naniniwala. Ibig sabihin, naniniwala ka may sangkot sa senador? Painggan natin. Muna pong tanungin, meron ho bang nag-assist sa inyo nung ito ay prinisenta sa Senado? Ayan na. Your Honor, wala po talaga dahil ako po talaga ang nagsulat nito based on my personal knowledge po talaga at experience. Alam ko yung affidavit na yan, sinusulat yan bago ako humarap niya. Ang alam ko sorry kung mali ako i-correct niyo ako. Siyempre, hindi naman pwedeng turuan si Diskaya. Ito sabihin mo dyan. Pwede siguro konsulta sa abogado, hindi ko alam Alam ko pwede konsulta sa abogado, pero si Curly Diskaya ang nagsulat niyan. Pero anong sabi nito ni Dilima? At ito ay sinumitin nyo. Correct? Committee. Oh, yes po, yes po, Your Walang Honor. ibang kumausap sa inyo bago ito sinumite. Wala po Sa talaga, Blue Your Ribbon- Honor, sa Blue wala Ribbon po. Committee. Sa Blue Ribbon Committee. Walang kumausap sa inyo sa Blue Ribbon Committee. So, sino ba? Sino ba chairman ng Blue Ribbon Committee? So, parang siya sabi, kinausap ka ba ni Marcoleta? hindi, yun ang dating sa amin pasensya na ma'am. Yun ang dating sa akin sa amin Yun ang pakiramdam namin, feelings namin Sana mali kami. Sana mali po Yung akala namin, yung teorya namin, sana mali. Di ba? Ang pinagtataka ko lang po, kanina nadinig ho natin lahat, you were asking for an executive session. And you said something like, kasi natatakot ako para sa pamilya ko. And perhaps you can check it from the records, from the TSNs, the exact words or the exact sentences na sinabi niyo when you were requesting for executive session. Do not tell me now na yung pag-request nyo ng executive session ay wala lang. Wala kang ibang importanteng sasabihin. Wala kang ibang pangalan ng babanggitin. Why in the first place did you request for executive session? If there's nothing that you would want further to be added in your sinumpaang salaysay. Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po masyadong naintindihan dahil kinakabahan po ako kanina sa mga tanong po ninyo. Pero ngayon po, medyo nung nag-file po ako ng abogado ko, ay naintindihan ko po yung Executive yung session. tanong. Pero klaro, humingi kayo ng executive session. Klaro na sinabi nyo, natatakot ka. Totoo po. Kanino? Kanino ka natatakot? Kanino daw? Your Honor, Kay Bonjing. Baka kay Bonjing, okay kay Dracula. Kayo nga, takot kay Bonjing O sige nga, subukan nyo harapin yung mga si Bonjing. Panginoon yun Ni pangalan, di pwede banggitin Huwag mong babanggitin sa walang kabuluhan si Bonjing. Pag binanggit mo, tanggal ka. Palang Blue Ribbon Committee. Tanggal ka pag binanggit ang pangalan ni Bonjing. natatakot po ako sa kaligtasan po ng pamilya namin dito po sa mga taong napangalanan po namin. So, bakit kailangan mo ng executive session na napangalanan mo na dito? Kung wala ka pang ibang idadagdag na importante at lalo na mga pangalan. Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po masyadong naintindihan kanina yung talagang paikot ng tanong. Dito po ang naguluhan sa ilan sa kanila. Pero Ay, kayo sila. mismo ang nagsabi executive session. Sinong nag-advise sa inyo na humingi kayo ng executive session? Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ako masyadong magaling sa legal. Kadalasan lang po, pag nanonood lang Sino po. po ang nagsabi sa inyo na humingi muna kayo ng executive session? It could not be your own idea. Bakit parang gusto talaga niya may malaman, no? Parang lumalabas, pinipilit nila magsalita ito si Diskaya, no? Sabi mo, hindi mo naman naiintindihan. Wala po, Your Honor. Minsan naririnig ko lang po sa ibang mga napapanood ko sa YouTube, yung mga ganong klase ng Naiintindihan mo sagot. kung anong ibig sabihin ng executive session? Ito, maputula. Ang executive session po ito. Ang executive session ay isang terminong ginagamit sa konteksto ng mga pagpupulong o sesyon ng mga opisyal na mga membro ng isang organisasyon. Sa isang executive session, ang mga kasali ay nagpupulong sa likod ng pinto kung saan hindi pinapayagan ng mga di kasapi
o mga tagapanood na dumalo. Sa pangkalahatan, ang mga layunin ng isang executive session ay, number 1, pagtalakay sa mga sensitibo o kompedensyal na issue. Hindi pwede iparinig yun, kahit sa mga yan. Pagpapasya sa mga mahalagang desisyon na nangangailangan ng pagiging pribado. Kaya humingi siguro siya ng executive session. Pagtalakay sa mga personal na issue o sa mga isyung may kinalaman sa mga individual. No? Sa mga, nasa batas kasi yun eh. Sa mga institusyon tulad ng mga kongreso, mga konseho o mga komite, ang executive session ay maaring gamitin upang talakayin ng mga issue na may kinalaman sa seguridad pambansa, mga sikreto na negosyo o mga personal na impormasyon. Gayunpaman, mahalaga na tandaan na ang mga executive session ay dapat ginagamit lamang sa mga sitwasyon kung saan ang pagiging pribado ay tunay na kinakailangan. Maaring kailangan ni Diskaya yon. Sa ilang mga kaso, ang mga executive session ay maaring magdulot ng mga issue sa transparency at accountability. Ayan po para nagkakaintindihan tayo. Tuloy natin. Kasi kung hindi mo naiintindihan yon, bakit mo babanggitin yon? Your Honor, pasensya na po kayo sa kanina na isagot ko. Pero ang sagot ko po ay ito na po lahat. Paano mo pinili yung mga pangalan na ito? Selected names mentioned and listed in your sworn statement. Paano nyo po pinili yung mga pangalan na ito? Yung tanong paano pinili no? Bakit pipiliin? Ibig sabihin, may listang ibinigay sa kanya, pipili lang siya. Ganun ba ibig sabihin? Mali yung tanong Di ba? Hindi porkit ng tanong, nagtanong ka, tama na. Tandaan nyo, may mga tanong na mali. Di ba? Dapat ang tanong dyan, bakit mo binanggit ang mga pangalan to? Hindi bakit mo pinili. Ito po yung mga pangalan na to ay ito po yung mga nakilala ko po at yung mga tao po nila na humingi. Paragraph 19, before paragraph 20, where you enumerated 70... Para lumalabas kasi parang di ba? Parang binibira mo si si Marcoleta niyan Di ba? Di ba kanina? Sabi. Blue Ribbon binanggit Hindi ko alam sorry kung yun ang pagkakaintindi ko. Ang pagkakaintindi ko kasi parang duda kayo na tinanong yung papel kung sino nag-ano niyan nagtuano sa inyo yan Di ba? Or so members of the House of Representatives, sinabi niyo po dito. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw kung kailan nila ito natanggap. So meron kayong documentary evidence? Yes, Your Honor, meron po. Kung i-require namin na i-produce yung documentary evidence na yon, ledger and karampatang voucher. Ang makikita lang ba ho namin ay yung mga pangalan na nakalagay dito, 17 members of the House of Representatives. Your Honor, yes, mailalagay po dito. Pero yung iba po dito kasi ang tumanggap. Kaya mapapansin nyo, ilan sa kanila, ibig sabihin hindi sila lahat. Ilan sa kanila kasi po is yung mga tao lang po nila ang tumanggap. Hindi pa rin po ako satisfied tungkol sa bakit kayo in the first place humingi ng executive session. Wala siyang tiwala na kung bakit siya humingi ng executive session. Baka nabulungan. Diretso nyo na kasi, ma'am. Wala namang masama Ano ba gusto nyo palabasin kay Diskaya? Siya ba ay nabulungan? Ng senador ba? O ng Blue Ribbon? Ng sino ba? Hinala din ako sa tanong mo, ma'am Hindi kasi diretso rin Kaya hindi rin ako satisfy sa'yo Di ba? Hindi rin kami satisfy Ano ba talaga? Saan ba patungo yung kwentuhan na yan? Saan ba patungo yung investigasyon na yan? Doon ba sa mga nabanggit na pangalan na dapat ipatawag at kausapin, tanungin kung sila ay sangkot? Sapat na ba yung mga pinost niya sa Facebook na wala kaming kinalaman dyan? Okay na ba yon? Di ba mas maganda yung mga sangkot na pangalan, imbitahan, hindi bilang suspect Kakausapin lang naman. Tatanungin. O kung hindi, ikaw ba, kasali dyan, hindi ko kailangan Diskaya. O di umalis ka dyan. Umuwi ka na. Parang ganun. Saan ba patungo to? Sa kasalukuyan? 2022 to 2025? O sa nakaraan? Alin?
If you don't answer it properly, you'll be nearing a citation for contempt. Baka ito yung sinasabi ni Senator Marcoleta na may senador, ay may congressman. Hindi, congressman banggit niya eh. Na mayroon daw na parang pinapakailangan bago. Ay, ito muna ako. Ito ate binabanggit ni Senator Marcoleta na kailangan may mabanggit na senador. Kung hindi ko contempt siya. Hindi siya satisfy eh. Tuloy natin. Your Honor, hindi ko po masyadong naintindihan yung, ano po, yung tanong po kanina. Mayaman to, hindi nakakaintindi sa mga ano to, mga ganyang word ng ano. Maski ako, hindi ko alam yan eh. Hindi ko lang nalaman, binasa ko nga, executive session eh. Hindi ko alam yan, kasi kayo, abogada kayo. Abogado yung mga lahat yung makakasama nyo dyan, puro abogado minsan. Eh, ito, negosyo to eh. Pwedeng hindi niya alam. Because it's a very relevant question that you refuse to answer. Sige na, kamaya na, ano yan? By just saying that, na kinakabahan kayo. But it could not have just popped up from nowhere. Yung tungkol sa executive session, kung hindi po pinag-usapan nyo na po ito ng inyong lawyer at kung sino man na humingi ka muna ng executive session para masabi mo yung buong katotohanan. Parang, ano ba, parang yata nabulungan si Diskaya, no? Sino kaya nagbulong dito? Parang kasi, ma'am, labas sa akin, ma'am, eh. Parang lumalabas, ma'am, gusto nyong mapaamin si Diskaya na mayroong bumulong sa kanya, kung sino man. And your oath now is the whole truth. O, siyempre naman! Naasar na si Madam. Your Honor, pasensya na po kayo. Pero ito po, ang nakasulat na po ito na po lahat yun. Yun na yun lahat, ma'am. Huwag na kayong maghanap dyan. Ewan ko lang ha, yung papel na yan, di ko nakita yan. Pero hindi ko alam, yung papel na yan, baka yan yung ginamit sa Senado. At kung yan yung ginamit sa Senado, yung papel na yan, na hawak ni Diskaya, at meron din kopya si Dilima, malamang andyan yung pangalan ni Bonjing. Kasi di ba binanggit niya dun sa Senado, yung mga parang graduation, si Congressman ganito, si Congressman ganito, si Bonjing, si Dracula, di ba binanggit? Kung hindi ko alam kung yung papel na ba yun, yun din sa Senado. Kung ito yung papel pala na ginamit sa Senado na binasa niya rin, hindi na nakapagtataka kung bakit naghihingi pa rin si Madam ng karagdagan na eto na ba yung mga pangalan na yon? Sino nagsabi sa inyo ito? Ba't ka humingi na executive session? Sino nag-ano sa'yo? Nag-utos? Hindi nakapagtataka. Haka lang yun na haka. O, ito naman, si Jokno. Magaling sana si Jokno eh. Sir, magaling po sana kayo. Pero yung patutunguhan ng yung investigasyon nyo, parang may pakiramdam kaming iba na naman ang patutunguhan. Yeah, I am in a quandary kasi kung sinasabi nga ninyong ganun lang kaliit at kung minsan ay lugi pa kayo, may nakita po akong video na in-interview kayo mag-asawa. Tinanong po kayo nang nag-interview sa inyo, ilan bang net worth ninyo? Tapos naalala ko, kinorek nyo pa yung misis ninyo at sabi nyo nasa 10 or 11 digits. Binilang ko po yung 10 digits to 11 digits ay billions po yun. Wow, hirap nun. Do you remember that interview? Yes, Your Honor. Kaya lang, pinalabas pa rin nila kahit kinorek ko po yung misis ko. Ano yung kinorek? Ano yung sinabi mo number? Kasi hindi naman po ganun kalaki talaga. Ano sinabi ng misis ninyo? Kaya lang, pinilay pa rin po ng ng show po. Pinilay pa rin po. Pero, please answer my question, sir. What was the answer of your wife when she was asked how much is your net worth? Parang nagkamali po siya. Parang... Hindi. Ang tanong ko lang, ano po ang sinagot ng asawa ninyo? I'm not asking kung sinasabi mali o hindi. Hindi na po siya sumagot kasi syempre po baka po mapahiya din siya sa show. At ano daw yung sinabi niyo? Sinabi ko hindi naman ganyan kalaki. You're telling us that neither you nor your wife ever said the number 10 or 11 digits ang inyong net worth? Yung profit po ba yan o yung kabuuan? Hindi kasi ganito Anto, sa investigasyon na kasi to, papaliwanag ko sa inyo para mas matindihan nyo
Etong investigasyon na to, gusto nila kasing masabi ni Diskaya na mayaman siya. At kung bilyonaryo ka ng todo-todo, imposible niya naman makuha ng 2022 to 2025. Tama? So, ibig sabihin, gusto na mga to, dapat mas mayaman ka ng sobra. Bakit? Para maisisingit yung nakaraang administrasyon na maaring doon ka kumuha ng pera. Kasi imposible nga naman bilyon kukunin mo sa 2022 sa 2025. Tuloy natin. Yung ari-arian po ninyo. Yes, umaabot naman po kung isasama po yung iba pang properties. So umaabot sa, yung billions po? Ano po, kasama po yung doon, yung properties po. Yes, billions po yun in pesos. So how do you reconcile the fact that you're telling us in your affidavit 2 to 5% lang ang kinikita ninyo, kung minsan lugi pa, 2 to 5%. pero ang inyong ari-arian ay umaabot na sa bilyones na pesos? Ayan na, papunta na dun. Your Honor, 23 years po naming pinagsama-sama pong income po yun. Hindi po siya nangyari po ng year lang po na yun. Mahabang panahon po, 23 years po, Your Honor. Ngayon, nagsimula po kayo mag-flood control projects sa 2016. Tama po ba yun? Ayan na. 2016 na, nagsimula ang flood control projects. Skupo! Ano na ibig sabihin nito? Hindi masama imbestigahan ang nakaraan. Sabi niya na matatanda, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Ngunit, kung hindi mo man sinimulan ngayon, etong kasalukuyan, walang mangyayari sa investigasyon na yan. Dapat dito ka muna sa kasalukuyan kasi ito ang nirereklamo ng taong bayan. Bago yan. Hindi naman namin sinabi wag nang imbestigahan ng 2016. Sino ba namumuno nun? Si Pangulong Duterte. Hindi naman namin sinabi na ng taong bayan na wag nyo na imbestigahan yan. Hindi, no. Nasa sa inyo yan. Ang mahalaga lang po ngayon dapat yung kasalukuyan. Kalaunan neto, baka mapatawag pa si Pangulong Duterte. Kung makalaya sa dahiga, hinala ko lang. Kung makalaya pala sa ICC, mas mapapatawag pa pala si Pangulong Duterte dito kesa doon sa binanggit na pinangalanan na si Bonjing. Tama, mali? Haka lang yan. Your Honor, hindi po. Nagkaroon na po kami ng paunti-unting flood control. Panahon pa po ng President Gloria Arriba pa po. Tsaka panahon pa po ni President Pinoy po. Paunti-unti. During the past administration, how many projects or more or less how much worth of projects were you awarded during the previous administration, not this one? Hindi ko na po masyadong matandaan, Your Honor, yung mga nakaraang administration. Basta accumulated po, medyo marami-rami na rin po. 2 daw na, 2 na. Yung una, patungo doon naman sa gusto mabanggit na pangalan. Itong pangalawa, patungo na naman dito sa mga Duterte yata. Or ano po, from 2012. Are you willing to provide this committee with the information of how many, where, and how much each of these projects were that were awarded from 2016 to 2022? Ayan na, 2016 to 2022 na. Ayan na! Hindi niyo pa diretsuhin sa Pangulong Duterte. Nangurakot ka ba sa Pangulong Duterte noon? Dapat ganun diretso na lang tanong. Tama, yung investigasyon nandun na sa nakaraan. Yes, Your Honor. Yes, maybe ask Mr. Chair that be submitted. Kaya po ninyong may submit yan na by tomorrow? Your Honor, mukhang mahihirapan po. How many days do you need then? Mga 5 days po. Thank you. Just one more, if I may, Mr. Chair. Chair.
Mr. Chair, may I be recognized for just one, just related to the question of Congressman Jokno? Wait, can you finish Ito na, manalangin na tayo. Manalangin tayo, andito na si Pastor. na lang po? I think you're almost done, ano? Congressman Jock. Well, I have no more questions of Mr. Diskaya. I just have one or two questions of Mr. Lubiano, if I may, Mr. Chair. But perhaps if the Congressman Abante Last would question like na po to... siguro, Congressman. Ito na. You mentioned Noynoy, you mentioned GMA, you forgot to mention Duterte. Duterte. Nakakatawa. Ano ba to, Pastor? Naalala ko sa kanya yung ano. Kinote niya yung Isaiah 56:11. Kung saan ang binabanggit doon, mga kurakot daw. Ang binabanggit po sa Isaiah 56:11 po, hindi po para sa politiko na nagagamitin nyo. Yun po ay sa mga mangangaral na ganid sa salapi o abuloy. Doon po yun. Hindi po sa politiko yun, kaya huwag nyo gagamitin yon. Hula po yon sa panahon na darating. Hindi po yung gagamitin yung referensya para sa gusto nyo lang. Yan ang hirap sa Biblia eh. Yan ang hirap pag gumagamit ng hindi marunong sa Biblia eh. Hindi ko sinabing hindi ka marunong ha. Ginagamit ang Biblia sa gusto niyang paraan na magamit. Hindi niya alam, propesiya yon. Sagrado yon. May paggagamitan nun sa tamang oras at tamang panahon. At sa tamang tao. Oh, diba? During the time of Duterte, which ikaw din ay contractor, am I right? Siyempre. Yes po, Your So how many projects did you do? Not only flood control projects, ha? How many projects did you do during the time of the previous administration and how many years? Duterte na naman. Your Honor, okay lang po ba? I-calculate ko po yung mga documents po nung list ng mga projects. Hindi ko po masyadong ma-identify sa ngayon lahat. Sige po, we will confront you with the documents in due time. Thank you. Mr. Chair, you could be able to produce to us and give to us the documents, but we just would like to find out, by estimate, how many projects, because we have been talking about... Tama, mas inimbestigahan yung nakaraan kesa yung kasalukuyan nangyayari. Totoo lang. We are only focused on 2022. We would like to find out, Mr. Diskaya has... Ayusin nyo muna yung 2022-2025 bago kayo pumoko sa nakaraan. Sabi nga namin, ulitin namin ha, hindi masama at wala nagbabawal na silipin nyo o imbestigahan din ang 2016 to 2022 sa panahon ng PRRD. Walang nagbabawal sa inyo. Pero ang hinihingi ng taong bayan ngayon, yung resibo ng 2022 to 2025. Di ba? Bakit dadaan tayo sa nakaraan? Humahaba tayo, lalong tumatagal. Admitted, Mr. Chair, that he has been a contractor since the time of President Arroyo, President Noynoy Aquino, and of course, the former administration. So by estimate, Mr. Chair, I'd like to ask Mr. Diskaya, how many projects did you have during the time of the previous administration, and how many years and how much with the project? Previous administration po, hindi po siya ganun karami. Hindi po ganun karami. Sabihin mo sa amin kung magkano. Pero yung kay Aquino, hindi niya inimbestigahan. Samantalang 23 years na sila nanunungkulan sa project. Bakit si Duterte lang? Bakit si Noynoy sa si Gloria, hindi niyo dinamay? Abot ba kay Gloria? 23 years? Kumpitin nyo nga. Abot ba kay Gloria? Actually, parang umaabot lang po yata ng estimated ko parang ano po, siguro, baka siguro po, umaabot po siguro mga 2+ billion po yata. 2 billion. I was told that you were the #1 contractor in the previous administration. Yung data po, Your Honor, na nasa PCIJ, hindi po confirm po yun. Hindi po, parang pinagsama po yung panahon po ng previous administration ni Philip. Ipapaalala ko sa iyo, Mr. Chair, under oath ka pa rin, ha? Alright.
Now, we were told that you were the #1 contractor during that time. Do you admit that or not? You said you had 2 billion flood control projects. How about the other projects you had? Your Honor, basta accumulation po. Kaya po naging #1 po nung panahon na yun, accumulation po yun nung mga yung mga ano po, previous administration po ng Well, you better PNP submit Hindi yan to us. totoo. Hindi yan totoo. Hindi totoo. Hindi totoo. Yari na kayo. Yari na kayo. Accumulation, ipa-plus mo lang yung 2010 to 2016, plus 2016 to 2022, di ba? Ang pinag-usapan dito, 2016 to 2022 eh. Yun na! Pinag-uusapan dito 2016, 2022. Yun na! Sir, pag-usapan nyo ng 2020, 2025. Yung taong bayan, sir, ewan ko, ito pagkakaintindi ko ha. Yung taong bayan po humihingi ng resibo. Nasa na yung 2022, 2025 na yung budget ng flood control kung may go, substandard, insertion, nasa na? Sino ba ang appropriation? Di ba? Sabi nila si Dracula. Ano ba naman to? Oh. Magkaibang total. previous administration po Ulit. ng Well, you better PNP submit Hindi yan to us. totoo. Hindi yan totoo. Accumulation, ipa-plus mo lang yung 2010 to 2016, plus 2016 to 2022, di ba? Ang pinag-usapan dito, 2016 to 2022 eh. Oh. Magkaibang total yun eh. Sa dami mo ng pera, hindi ka marunong mag-arithmetic. Pwede ba yun? Huwag nyo kaming pinagloloko dito ah. Mr. Diskaya. Mr. Diskaya, Okay. nakikinig po ba kayo? Sige po, we will confront Ang you. dami niyong sasakyan. Pinagmamalaki niyo mga sasakyan niyo. Okay. Sasabihin mo sa akin from 2016 to 2022, 2 billion lang ang project nyo and Oo. that is only flood control project? Oh, Parang gustong palabasin dito, 2 million lang ang 2016, 2022. Imposible, parang sa kanila imposible. Gusto nila mas mataas pa. So, gustong palabasin, nangurakot din ang Duterte administrasyon. Oh, so what? O sige, palagay natin nangurakot ang administrasyon Duterte. Panagutin lahat. Nakakulong na yung mga masadahig sa Netherlands. O sige, panagutin lahat. So, ano naman? Hindi na ba iimbestigahan yung kasalukuyang 2022-2025? Hindi naman. Iniimbestigahan din naman. Kaso, mas mukhang ipapatawag pa yata ang mga Duterte, administrasyon dati, kesa kay Bonjing at kay Dracula. Tama, mali. Tama ako, mali. Ha? O yun pa. Maraming salamat po sa inyo. God bless. Pagpalain kayo. Isang mapagpalang araw po sa inyo. Mabuhay lahat kayo.